Okay, Gerald and Jake, syempre, you are now PBA stars and then people look up to you, your credibility is high. So maniniwala ang tao kapag sinabi niyong may young player na magaling to at sa sobrang galing, gusto niyong maging makakampi balang araw sa Alaska Aces. So you looked at the landscape, tinignan niyo yung mga batang players ngayon in college and even high school and pumili kayo ng players na para sa inyo dapat maging future members ng Alaska Aces. So sige, let's do this. So Jake, name one player na batang player na gusto mo balang araw magpumunta sa Alaska. Para sa akin, si Terdy Ravena. Kasi yung maingay na pangalan ngayon, di ba, sa UAP. Kaka-champion lang ata nila this year. Ilagay mo yung sa sistemang nilalaro niya sa sistema namin ngayon, which is makakatulong siya kasi pwede mo siyang iput sa 2, 3, and 4 na spots. So, versatile siya, kaya pwede mo siyang gamitin kahit saan. Saka, ang gusto ko sa kanya, yung energetic niya. Pagiging energy niya sa court. Kaya bagay na bagay sa Alaska, which is yung game nga namin, puro full court press, mga ganun, tapos aggressiveness. Yun. Ikaw naman, Jeron, ang tanong ko naman sa'yo, sino ba ang mas malaki ang muscles? Si Terdy o ikaw? Kasi dati ikaw yung gumaganon sa... Terdy, grabe na si Terdy ngayon. Gumaganon sa UAP. Actually, si Terdy, laki talaga ng development niya after nung last playing year ko. Grabe, nag-mature talaga siya and, you know, he accepted the role of the leadership in Ateneo and, yun, pinove naman niya this last UAAP and yun, binuhat niya talaga para to win the championship. Jake's first pick for Alaska is Terdy Ravena. Jeron, for you, sino yung young player na dream teammate mo in the future for Alaska? Well, syempre, lahat naman tayo, inaabangan natin yung Kai Soto dahil, yun nga, pero, yun, syempre, gusto ko maging teammate siya sa Alaska pero yung pinakagusto talaga for him is, you know, to have a Filipino to play in the NBA. So, syempre, lahat naman tayong Filipino, yung dream natin na may represent tayo sa NBA. And, you know, I think with his height, given his height, I think may chance naman. And very skilled talaga siya sa big man. And, you know, sobrang bright future talaga for Kai Soto. Wait, so okay lang sa'yo hindi siya mapunta sa Alaska basta mag-international siya? Oh, is that what you're saying? Kahit paano, proud din tayo as Filipinos for him kung ano yung ma-achieve niya. And yun, sana mag-NBA. Dapat ba si Kai Soto, ngayon pa lang, right now, umalis na ng Pilipinas and start training abroad? Once in a blue moon ka lang makakita ng ganong height. Yung mga talent, pwede mong ituro kahit kanino eh. Pero yung height na ganon kay Soto, bihira mo makikita yan. Pero, yung sa tanong nyo, Sir Migo, kumbaga, ngayon pa lang siguro, i-train mo na sa ibang bansa yan. Kasi, aminado naman tayo, kulang tayo sa equipment. Hindi naman tayo kulang sa mga nagtitraining pero sa mga equipment na kailangan niya para mas lalo siyang gumaling sa ibang bansa. Tsaka yung way ng competition sa ibang bansa, yung mga ibang lahi. Kung ba, marami siyang matututunan doon at marami, siguro lalakas pa yung katawan niya. Feeling ko, tama yung sinabi ni Kuya Jake talaga. Siyempre, we know naman sa States yung competition there is parang higher than here. Siyempre, mga NBA calibers yung mga kalab niya doon. And yun, mga facilities sila siguro and yun, siguro palaki pa siya para... For me kasi hindi lang naman yung, marami siyang matututunan doon, which is mag-succeed siya doon. Masaya tayo sa Pilipino na may nag-succeed na Pilipino. Okay, so Terdy Ravena, Kai Soto. Let's have two more names here. Jake, isa pang young player na sa tingin mo maganda maging teammate sa Alaska. Yun, maganda. Yung sa ngayon, napapabalitaan naman natin yung Kobe Paras, di ba? Yung sinasabi ko, gaya kay Soto, si Kobe Paras, kumbaga nag-aral sa ibang bansa, nag-training, gano'n. Siguro, hindi man masyadong nag-click yung gusto niya mangyari sa ibang bansa, pero yung mga natutunan niya, madadala niya sa PBA. Tsaka, yung body build ni Kobe Paras, pang PBA na eh. Nakita niya, fit talaga na, Tapos, mahilig din kasi ako sa, kumbaga sa pwestuhan. Pwede mong gamitin yung 2, 3, and 4, kumbaga versatile. Ngayon na yung nauusong naghahanap ka ng katulong talaga eh, para hindi ikaw magbabantay eh. Oo. Supposedly, mas maganda yung ganun eh. Yung hindi mo alam kung sino naglalaro ng 3 or 4 sa nila. Kumbaga, uso na yun yung small ball, di ba? Even sa NBA, mga PBA, may mga gumagawa na ng gano'n, yung small ball na tinatawag. Positionless. Positionless. Kumbaga, kahit saan ka mapwesto, pwede.
So, Kobe Paras is a good choice for Alaska. Ang tanong Siyempre. ang tanong ngayon yan, ito. Pag pumasok yung Kobe para sa inyo, sino na ngayon ang pinakagwapong player ng Alaska? Si Kobe Paras? Si Chris Banchero? Si Jeron Teng? O si Jake Pascual? Jake Pascual. Hindi tayo magpaparaya dyan kung gano'n lang. Hayaan na lang natin silang musga. Kaya gusto ko yung fighting spirit. Match lang, match lang. Mas lang. Wala angatan, kaya hindi ko sila masyadong angatan. Dito, papantayan ko lang sila. Kaya gusto ko kay Jake. Sa edad. Solid na kumpiyansa eh. Okay, so that's a third name, no? Kobe Paras. One more name, Jeron. Young player na ang saya siguro maging kakampi nito sa Alaska. Well, for me, sa lahat ng collegiate players right now, and yun, very exciting, tsaka di ko kasi ito naabutan eh. Naglalaro ko sa UAP si Juan Gomez, Diliano. Juan GDL. Yun, syempre, alam naman natin yung dinala niyang like, legacy sa UP na pinarating niya sa finals. Eh, during sa time ko, buong 5 years ko, yung UP ng Kulelat eh. So, Arigo, Grabe ka naman. yung pagkasabi na ng kulelat, I mean, solid eh. medyo last place talaga eh. I mean, tama. alam naman natin lahat yun. Pero, Sa cheering, maganda yung kanila. Yun yung kasi Oo, sa pinapanood ko basketball. minsan sa UAP eh. pero, talaga doon si Jake. pero yung nagawa Important niya na talaga to bring UP to the finals, laking bagay talaga. And yun, very promising talaga siya. Very athletic din. And yun, well-rounded player talaga siya. So, He still has a couple of more years sa UAP, pero may mga nagsasabi na sa akin na ngayon pa lang, pang PBA na siya. Do you agree? well, yeah, feeling ko. Yeah. Kasi Ako, for me, yung talent. very talented talaga eh. Pwede na sa PBA, pero yung experience lang. The question is the experience. Paano maglaro? Iba yung laro sa UAP, iba yung laro ng mama sa PBA. Which is what you learn from NCAA to PBA. Nalaman mo yan. Titirahin daw ni Jake. Ito, experience mo. Lahat tayo nagdaan dyan, di ba? pero there's no question about yung skill level nung bata that he has the tools. Skill level in basketball IQ. Ano ba yung, sige, just to wrap this up. Ano yung skills ni 1GDL that makes you excited na sana balang araw you can be teammates with him? Well, yung impact lang niya kasi sa loob ng court eh. I mean, di ba, this season kasi pinasasabay-bayin ko yun eh. Nag-start siya off the bench. Tapos, pagkapasok lang niya, grabe yung impact niya right away. And yun, parang hindi lang sa scoring eh. Pati yung mga kasama niya, napapagaling din niya eh. So, he's a legit point guard talaga who can score and pass. Does everything for the team. Okay, great picks there. So, your choices were Third Year Ravenna and Kobe Paras. Kobe Paras. And between you and Kobe Paras, quits lang kayo sa gandang lalaki. Hindi tayo. Kung kumpiyansa lang, panalo ako doon. Yun, yeah. And Kumpiyansa. Jeron speaks Kai Soto and Juan GDL. Juan GDL. Okay, we'll continue our conversation with Kuya Jake and Jeron when the score continues.